Hello, hello, it's me, Mama Rox. At ngayon ng araw ay maaga kami nagising na mag-ina. Dahil nga pumunta kami sa biyanan ko para nga bumili ng fresh na isda. Dahil nga kapag sa palengke ako bumibili, ay hindi nga ako marunong tumingin ng fresh na isda. Kaya ang nangyayari, fresh pa kapag naandun, tapos kapag nauwi ko na ay malambot na nga. Hindi ko nga alam kung anong ginagawa nila doon. Kaya naman ngayon nga ay dinamihan ko na. Dahil nga malapit ng magbakasyon ng aking asawa. Naisip ko lang na baka kung kailan nandyan na si Kim, ay saka naman walang isda si na mama. Kaya naman dinamihan ko na talaga. Tapos habang nilalagay ko nga sa ref, napapaisip ako, ano kaya, tatagal kaya ito kay Yumeshi? Dahil kung hindi nyo nga natatanong ay si Yumeshi ay paboritong isda. Lalo-lalo na nga itong isdang matang baka. Kita nyo naman, sarap na sa pagkain. Hinayaan ko na nga lang siyang kumain mag-isa. Dahil sa totoo nga lang ay hindi pa nga ito marunong kumain mag-isa si Yumeshi. Well, wala naman nakakataka doon kasi nga sinanay ko siya na lagi ko nga sinusubuan. Dahil nga alam ko na kapag ako ang nagsusubo sa kanya, ay alam ko nga mabubusog siya. Pagkatapos ko nga maglinis ng isda at makapagwalis, ay ngayon naman ay magcha-charge nga ako ng e-bike dahil nga nalobat ito pagpunta ko kay na mama. Kung hindi nyo nga natatanong ay alagang-alaga ko nga din itong e-bike kong ito. Pati pagcha-charge ay inuurasan ko para hindi siya ma-overcharge at para hindi din lumubo ang battery. Dahil nga kung hindi dahil sa e-bike na ito, ay mas lalo na nga akong tatamarin lumabas ng bahay. Dahil sa kadahilan ng napakamahal nga ng pamasahe dito sa amin. Dahil iniisip ko pa nga lamang na mamamasahe kami ni Yumeshi, ay baka nga sa pamasahe na lamang mapunta ang pinapadala sa amin ni Kim. Kaya naman tama lamang na pinagbili ko na yung motor ko at pinalitan ng e-bike. Dahil nga sa e-bike ay naisasakay ko si Yumeshi kaysa sa motor. At dahil nga hindi ako nagtitinda ng mga kakanin ngayon, dahil nga iniintay ko na lang si Kim na dumating, ay tinuturuan ko na nga lang muna si Yumeshi na magsulat para naman sa pasukan ay hindi na siya mahirapan pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! Oh, clap your hand. Very good. Pati nga pagsusulat ng number ay tinuturo ko na rin. At sa awa naman ng Diyos ay hindi nga ako pinapahirapan ni Yumeshi dahil talaga siya ay magaling ng magsulat. Dancer yarn. At dahil nga may tira pa akong mangga, ito na nga lang muna ang ginawa kong merienda. At ginawang merienda. At dahil nga hapon na, ay syempre, didiligan ko naman ang aking mga paboritong halaman. Dahil nga syempre, mahilig ako sa halaman, kaya naman natambak na talaga ang halaman ko dito sa bahay. Kahit ang totoo pa nga, ay hindi ko alam ang mga pangalan ng mga yan. Basta gusto ko lang talaga yung feeling na kada gigising ako ng umaga ay meron akong dinidiligan. Tapos syempre, aminin nyo man o sa hindi ay dagdag view din yan sa bahay. Kahit naman kapag nasa Quezon ako, wala akong ginagawa dun kundi maghalaman. Kung alam ko lamang na mahihilig ako sa ganito di sana nag-agriculture na lang ako. At dahil nga hapon na rin ay dinagsalang na nga ako ng sinaing. At niluto ko na nga din itong pusit na binili ko kina mama. Dahil nga akala ko iuuwi yung kapatid kong si Rubilin. Sinahog ko pa naman din ng hapunan. Tapos sabay chat, ate hindi mo na ako mauwi. Kapag nga pala pang araw si Kim ng pasok sa trabaho, ay mga 7 PM nga ay kausap na namin siya ni Yumeshi habang kumakain ng hapunan. At ito na nga din yung quality time naming mag-anak. Tapos syempre habang naghuhugas ako ng aming pinagkainan, ay hinahayaan ko na nga silang mag-ama na mag-usap. Tapos kapag nagsawa na at malalim na sa gabi, ay aakit na nga kami sa taas upang matulog. Kaya hanggang dito na lang po muna. Salamat sa panunood. Bye!